pangunahing mga pangangailangan. Saan mahahagilap ang mga munting pangarap, makaipaw sa hirap, maalwang hinaharap. Sa bunyagi at kusa, munting pamayanan, sa husay kinilala, umani ng karangalan. Kay raming nagsasabi, ang galing-galing daw namin. Saan ba nang gagaling? Ano bang anting-anting? Simple lang yan, kaya mo yan, bay! Sa malikhaing paraan, Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsamahin. pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na Sa pag-asenso. malikhaing Sa paraan, paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsamahin. pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na pag-asenso. This program is brought to you by the Development Bank of the Philippines. Nanganganib ang mundong ating ginagalawan. Ang mga kilos kasi natin ay kadalasang may kapalit na pinsala sa kalikasan. Sa patuloy nating kapabayaan, baka wala nang manahin ang mga susunod na henerasyon. Bilang tugon sa krisis na kinakaharap ng sangkatauhan, isang konsepto ang nabigyang buhay sa mga bansa sa buong mundo, ang Sustainable Development. Isa ang San Carlos City sa mga syudad na tumugon sa tawag ng panahon. Limitado ang kayang ibigay ni Inang Kalikasan para sa ating mga pangangailangan. Dahil dito, humanap ang isang lungsod sa pusod ng Visayas ng mga malikhaing paraan para umunlad sa kasalukuyan at siguraduhin mapapanatili ito hanggang sa kinabukasan. Ako po si Doc Eddie. Tuklasin natin ang tunay na kahulugan ng Sustainable Development dito sa San Carlos, Negros Occidental. Isang galing po. Isang sustainable city ang ambisyon ng lokal na pamahalaan ng San Carlos. Ang sustainable city ay isang pamayanang nakatutugon sa pangangailangan ng kanilang mamamayan nang hindi nakakasira sa mahalagang likas na yaman. Parte ng tinaguriang Sugar Bowl of the Philippines, ang San Carlos ay tahanan ng may 130,000 tao. Gumawa ang San Carlos ay isang Master Development Plan, ang mapa ng pag-unlad ng syudad sa susunod na 20 taon. Si Engineer Anacleto Villarante, ang Executive Director ng San Carlos Development Board, ang namamahala sa pagpapatupad ng Master Development Plan. Ang pangarap namin, ang San Carlos magiging isang lugar na bubuhay sa sarili niyang mga resources. I think petrol dito sa foresters. May kinatawan ang iba't ibang sektor sa San Carlos Development Board, pero may mga taong off-limits sa organisasyon. Ang isang requirement sa bylaws is walang politiko among the trustees. Dahil labas sa politika ang San Carlos Development Board, sigurado raw na lalampas sa 3 taong termino ng mga mayor ang mga programa. Ito ay ayon kay Bong Lacson, Presidente ng San Carlos Development Board at kasalukuyang Vice Governor ng Negros Occidental. Dapat may sustainability kasi kung iniisip natin short term lang, 3 years, pang-election lang yan. Pero gusto naman natin na pag alis natin sa posisyon, meron ng plano na fina-follow. Yun ang idea na dapat yung development plan ng San Carlos is sustainable. Paliwanag ni Mayor Gerardo Balmayor, sinisigurado ng San Carlos Development Board na naaayon sa Master Development Plan ang lahat ng mga programa ng lokal na pamahalaan. Me and the Vice Mayor meets with them. May poor private sector ng mga tao nandyan. We discuss always
ang implementation namin sa Master Development Plan. Isang eco-center ang binuksan ng lungsod para masolusyonan ang problema sa basura. May sanitary landfill, materials recovery facility at composting site sa eco-center. Itinayo din sa San Carlos ang kauna-unahang bioethanol plant sa buong bansa. Gumagamit ng waste material galing sa mga tubuhan sa paligid nito. Pinagmumula ng alternative renewable energy ang planta. It produces 40 million liters of ethanol a year. It's a renewable energy. It's in line also sa programa ng city. Ngayon, it's almost groundbreaking point na mayroon na namang isang biomass power plant. An 18 megawatt power plant will be constructed beside that ethanol plant. So these are two big industries in San Carlos nga puro renewable energy. Nasa Master Development Plan din ang pagpapagawa ng mga infrastruktura tulad ng kanilang roll-on, roll-off port at mga bagong kalsada. Sinimula noong 1994 ang 42 kilometrong daan sa kaunlaran. Ang kalsada ang nagdudugtong sa San Carlos at Bacolod City. Gumastos ng 75 milyong piso ang syudad para mapagawa nila ang all-weather road na naaayon sa pamantayan ng DPWH. Kinalaunan, ginawa itong konkreto ng DPWH. Nakalahati raw ang oras ng biyahe dahil mula 146 na kilometro, naging 82 kilometro na lang ang distansya patungong Bacolod. Nagkaroon din ng daan patungo sa mga liblib na barangay. 8 sa 18 barangay ng San Carlos ang nasa kabundukan. Di raw umaabot sa mga ito ang serbisyo ng pamahalaan dahil sa kawalan ng kalsada. Malaking gastos namin ngayon pag-improve ng mga farm-to-market roads. Finance ng city yan. Palaging problema dito, sir, ang hirap ng daan. Ang mahal ng pagpalabas namin ng produkto nila because we have to bring it through Carabao, we have to bring it to motorcycles, mahal masyado. Yun, ino-improve namin yung potential ng mga agriculture farmers namin kasi masyadong malaki yung agriculture area namin. Sa pagbubukas ng mga bagong daan patungo sa may 15,000 ektaryang sakahan, nabigyan ng pagkakataong kumita ang mga magsasaka tulad ni Junel Ganola. The difference is 2 hours. Imagine before 3 hours, ngayon 1 hour na lang. So mabilis yung transport namin sa aming mga produkto. Bumaba rin ng 30% ang gastos sa pamasahe. Noon, kasi mahirap masyadong expenses kasi sa hauling pa lang. Ka na ng gasto para mahal yung produkto mo. Pero sa ngayon, hindi na yung mag-haul kasi ting mga sakyan na nandoon na pwede na yung makapasok sa mga maliliit na mga area. So mayroon ng mga farm to markets road. Nataas yung income ng farmers. It adds sa kanilang mga pangkabuhayan. Nagbukas ng mga rural growth center sa mga barangay. Ito ang tumatayong trading post para sa kanilang mga produkto. Saka maraming mga traders na nagpupunta na sa amin. Sila na mismo mayroong sakyanan at dyan na pick up yung mga namin. Nagbukas din ng mga Agricultural Productivity Training Center na nagbigay ng seminar sa mga magsasaka tungkol sa tamang pagtatanim at pakikitungo sa kanilang mga buyer. Train kami sa pagtanim ng mga high value crops. Like say for example sa vegetables, cauliflower, yung broccoli, yung bell pepper, at saka yung mga ampalaya, lahat ng mga high valued crops. Binigyan kami ng mga training seminars para nga ma-apply namin sa amin na farm. Tumaas ang produksyon ng mga magsasaka mula 25 hanggang 275%. 36 na toneladang ani ang nakukuha mula sa kanilang mga sakahan taon-taon. Sa pag-unlad ng San Carlos, dumagsa sa syudad ang mga taong gusto makiangkas sa kanilang pag-asenso. Nagsulputan ng mga komunidad ng informal settler sa lungsod. Ayon sa San Carlos Master Development Plan, 200,000 tao ang pinakamataas na bilang ng taong maaaring tumira sa syudad. Sa paglobo ng populasyon ng San Carlos, alam nilang dapat nilang planuhin ang isang maayos na pabahay para sa mga tao. Alam naman natin na isa sa pinakamalaking problema in almost all LGUs is yung mga informal settlers natin. Naghanap kami ng solusyon. Sa kanilang survey, lumabas na may higit 4,000 informal settlers sa San Carlos.
Nang naisip ng lokal na pamahalaan na ang pagmamay-ari ng sarili nilang lupa ang susi para masolusyonan ang problema, sinimulan nila ang programang Lote para sa Mahirap. Lote yung binenta namin sa kanila, hindi bahay. Kasi we felt then, and we still believe now, it will be cheaper for the informal settlers to afford to buy a lot. It will be very expensive if we include a housing component. Ginamit ng San Carlos ang tumas nilang internal revenue allotment para bumili ng lupa. 5 milyon mula sa Development Fund ang inilagay ng lokal na pamahalaan para sa pagbili at pag-aayos ng mga lote. We started to buy properties and then sold this to the informal settlers at a very low price, cheap price. May mga pamantayan para makasali ang isang informal settler sa programa. Ayon kay Oscar Limpio, ang hepe ng San Carlos Integrated Housing Authority. Una, taga rito talaga sila ng San Carlos. Bawa, mayroon hindi taga rito pero nakapangasawa dito na nag-ano ng livelihood. Dapat 1 year at least ang residence niya. Consider din namin yung family income. Mag-ano din kami ng certification from city assessor kung may land holding sila o wala. Pag mayroon, hindi na pwede. Dapat walang lupa. Dahil karamihan sa mga beneficiary ng programa ay mga driver ng pedicab, tindero sa palengke, at mga trabahador sa construction at pier, ginawa nilang abot kaya ang hulog. 5 pesos per day, in 1 week, only 5 days. Kinukulikta sila daily, 5 times 5, 25 pesos per week. In a month, more or less mag-budget sila ng 100 pesos. Pagkalipas ng 5 taon na tuloy-tuloy na paghuhulog, mapapasa kanila na ang lote. Babayad sila ng transfer fee, tapos ita-transfer na sa city. Kami na lahat mag-asikaso. Tapos i-award namin sa kanila yung title. Isa si Mylinda Cuin, na halos 6 na raang nabigyan ng 54 square meters na lupa sa Phase 1 o Fatima Village. Lagi na lang kami nagdarasal, sana merong dumating na grasya na meron na kaming matitirhan. Sa wakas meron din, naawa sa amin yung mayor namin. Inilibot niya kami sa kanyang bahay. Malaking pagkakaiba raw ito sa dati nilang tinitirhan. May semento na, doon wala. May CR na kami, doon wala din. Tapos hindi na kami matuluan ng ulan. Ang programa ay nagbigay daan para mabuo ang planado at organisadong komunidad. Maganda raw ang naging epekto ng programa sa mga informal settler. Ang mga barong-barong ay naging mga konkretong bahay na ngayon. Nagtatanim na ng puno at halaman at sumusubok ng magnegosyo ang mga beneficiary. Makikita mo yung iba, malalaki na rin yung bahay nila. So na-improve na rin yung livelihood nila at saka yung may security of tenure na sila sa kanila na yung lupa na kung nasaan sila nakatira. Hindi maaaring ibenta ng mga beneficiary ang kanilang lupa. Hindi talaga ma-transfer sa iba. Transfer lang siya only through hereditary succession. Kung ayaw na nila, dapat ibalik nila through deed of donation or sale. Balik nila sa City of San Carlos. If ever na kailangan nyo ibenta dahil aalis na kayo sa lugar, dapat ibenta yan balik sa gobyerno. Yung city ngayon ang mag-identify kung sino ang makaka-replace doon sa original owner. Para hindi na rin madagdagan ang mga informal settlers sa San Carlos, binabantayan na rin ng mga barangay ang mga bakanting lote sa kanilang lugar. May 1,504 na lote na ang naibigay sa mga informal settlers sa ilalim ng lote para sa mahirap. Sa ngayon, may 2,000 pang naghihintay na makasali sa programa. Ang mga naibayad ng beneficiary ay parte ng ginagamit ng gobyerno na pambili ng karagdagang lupa para sa programa. Sa datos noong Desyembre 2012, may higit 6 na milyon na ang nasisingil ng pamahalaan sa mga beneficiary ng programa. Pero di lahat ng beneficiary ay tuloy-tuloy ang pagbabayad. Sa higit 1,500 nakakuha ng lupa, 553 pa lang ang nakabayad ng buo at 257 ang nakapagpatitulo ng kanilang lupa. Hindi pa nga kami tapos sa awa ng Diyos, hindi naman kami pinaalis. 8 taon na sina Mylinda sa kanilang tirahan, pero wala pa raw sa kalahati ang kanilang naibabayad. Ang hirap ng buhay ngayon, wala kaming trabaho. Kagaya namin, ano lang kami, mangingisda. Yung kinikita namin para lang sa mga bata, yung sa pagkain. Walang penalty pag nahuhuli ang pagbayad. Kung yun ang total nila sa babayaran namin, yun lang talaga kahit ilang years pa yun maano.
May 15 ektaryang lupa na ang nabili ng lokal na pamahalaan para sa programa. Target nilang matugunan ang lahat ng pangangailangang lote ng mga informal settlers sa taong 2020. We started with, I think, 5 hectares. Tapos nakabili na kami ng additional 7 hectares. So malaki na. At saka mayroon na rin ibang lugar na rin. Besides yung nandito ngayon. Sa pag-unlad at pagdami ng tao sa San Carlos, nanganib naman ang isa sa pinaka-importanting pangangailangan, ang tubig. Krisis sa tubig ang sumunod na kinaharap ng San Carlos sa pagdami ng tao sa kanilang syudad. Nagpa-pump kami from underground. Limited yung source namin. So nakikita na namin ang long-term problem. Baka maproblema tayo sa tubig. 5,017 ektarya sa sakop ng San Carlos City ay tinuturing na critical watershed, mga lugar na pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa domestic at agricultural consumers. If we don't take care of our environment, baka mawawala tayo ng water source. Our biggest supply of water, not from deep wells, but from spring water. Just like most LGUs, our mountain areas are also medyo kulang-kulang na ng trees. Sinama kami ni Engineer Edward Sanchez, hepe ng San Carlos City Water Works Department, sa isa sa pinanggagalingan ng tubig ng San Carlos. This is one among the 7 sources we have. Kailangan talaga nating ma-maintain yung capacity or the volume of our spring source or water source kasi yung development ng city natin lumalago or dumadami. Para pigilan ang pagkasira, ang lokal na pamahalaan ay nagsagawa ng Watershed Development and Rehabilitation Project noong 2005. Tinulungan kami ng San Carlos City Development Board. Mayor ako noon. They came up with the idea kung how to raise fund for our reforestation program. Isang malikhaing financing scheme ang ipinanukala ng San Carlos, ang Water Levy for Watershed Management. Nagpatong ng piso sa bawat cubic meter na tubig na nakukonsumo ng mga residente ng San Carlos. 1 peso na inilalaan para sa watershed. Kumbaga yung kung saan nanggaling itong spring na to, nire-reforest natin for recharge. Pag umuulan, doon siya nagpipenetrate sa forest natin and then doon siya nagbi-build up sa aquifer. We can assure our people na sa programang ito, we can sustain our needs. The consumers also participates in the rehabilitation of our forest area. It's really a very simple idea. To date, we have been able to sustain that reforestation program because of that levy. Tanggap daw ng mga residente ang dagdag na bayad. What is 1 peso sa every household na marami silang maiambag dahil lang sa piso kasi sa kalikasan yun eh. Ipaniniguro namin sa inyo na yung tubig na ibibigay natin panghabang buhay. Magagawa natin ang paraan na lahat tayo. I-available yung water supply 24/7. Naturuan din ng programa ang mga residente na magtipid sa paggamit ng tubig. They conserve water, they only use it when they need it. They also see greenery ng San Carlos City lumalawak naman. Malaki raw ang naiipon ng lungsod mula sa water levy. Ang rain siguro natin sa ngayon is between 150 to 175,000 every month. Yung total accumulated na natin na water levy para sa environment since 2005 up to end of 2012 is 13 million. Ang pera ay ginagamit lamang sa mga programa para sa pagsasaayos ng watershed tulad ng nursery planting and maintenance at reforestation. Hindi pwedeng magagamit ito sa ibang programa ng water like for example, buying of pipes, digging of wells. Ito talagang 1 peso for every cubic meter, parang sa watershed lang talaga. So yun ang kagandahan na kung titingnan natin, the government is also restricted to use this amount for other purpose. So masusustain ito. Isang nursery ang kasalukuyang inaalagaan ng lokal na pamahalaan para masiguradong mayroong sapat na supply ng seedlings ang reforestation project ng San Carlos. Nandito tayo sa nursery ng San Carlos na kung saan mayroon silang 16 na uri ng punong kahoy na likas sa Pilipinas. Ito mga ginagamit nila para ma-reforest ang kanilang watershed. Importante ang nursery in any watershed or reforestation activity. Dito lahat nag-umpisa sa seedling. Quality seedlings. Dati, ang SCDB ang nag-ooperate nitong nursery by laborers. And then, tinrain namin sila. If you notice, nakalinya lahat, orderly.
Katulong din ng syudad ang pribadong sektor sa pagpapanumbalik ng ganda ng kanilang kagubatan. Yung GIZ tumulong rin sa amin to counterpart on that water levy sa watershed development namin. We position ourselves sa mga green project. We position San Carlos as a green city. Kabilang ang Gamboa Hermanos Incorporated sa mga tumulong sa reforestation project ng lokal na pamahalaan. Willing kami na sumuporta kung ano hindi kaya sa gobyerno just to encourage other people na magtanim. Yung areas na hindi na nila mataniman ng tubo or other crops, gusto talaga nila yung magtanim ng trees to preserve the water level of the farm. Ano ang usapan nyo sa mga nagtatanim? Tapos yung mga farmer na nagtatanim? Sila magti-take care at the same time, sila magtatanim ng cash crop. Nakikita rin daw ni Marton ang kontribusyon ng programang reforestation sa kanilang negosyo. Yung mga puno, kailangan natin ng tubig, yung sugar. Kung wala tayong puno, walang tubig, so hindi maganda yung production natin sa sugar. They need each other. Umabot na sa 150 puno ang naitanim ng Gamboa Hermanos Incorporated sa kanilang ibinigay na 400 hektaryang lupain. Mula noong 2005, higit 200,000 puno na ang naitanim sa tulong ng water levy. Taon-taon tuwing Hulyo 4, ang buong sambayanan dito sa San Carlos, pribado man, gobyerno, estudyante, teacher, o mga farmer at mga magsasaka, kahit mangingisda nga, nagtatanim sila ng libo-libong mga punong kahoy tulad nitong mahogany para lang mapangalagaan ang kanilang watershed. Kasalukuyang may 6,000 koneksyon ng tubig sa mga bahay sa San Carlos. Sa kanilang pagsusumikap pangalagaan ang pinanggagalingan ng tubig, kaya pa raw ng syudad na tugunan ang aabot sa 10,000 koneksyon. Ang kagandahan, ang nagmamanage or ang nagli-lead natin, alam na alam kung ano yung pangangailangan natin sa darating pa na panahon. Kasi pag nakita niya iyan, gagawin niya ang dapat gawin para hindi siya mauunahan ng demand. Kumbaga, nakikita ni Mayor na meron tayong mga information na Mayor, the market growth of our city is 300 to 400 consumers every year. So ano ba yung need, volume na kailangan natin para masustain natin ang demand ng growth na yan? So this much, Mayor. Hahanap tayo ng source to address that. Ang pangangalaga sa kagubatan ng San Carlos ay naging daan din para sa isang proyekto na tutugon sa nagkakaubusang libingan sa syudad. Sa lumulobong populasyon ng San Carlos, hindi na raw maisip ni City Health Officer Dr. Arniel Portugues kung paano pagkakasyahin ang mga namamatay sa maliit na public cemetery ng syudad. Tingnan namin na at least every day mayroong isang taong namamatay, no? So 1 death per day, so that is mga around roughly 365 plus a year. Kung ganon ang frequency niya, tapos maliit yung semitero, paano mo gawin yun? Saan mo na ililibing? Naalala pa ni Yvonne Tugbo, presidente ng San Carlos, ang sitwasyon sa dating public cemetery. Pag naglibing kami dito. Kung wala namang space, lagay naman sa taas hanggang sa tumataas na tumataas. Kung minsan, kung hindi naman masyadong maganda yung pag-ano ng simento, may tendency na bumabagsak. Kawawa raw ang estado ng huling hantungan ng kanyang mga yumaong mahal sa buhay. Ang tawag sa maawa ka rin lang naman sa mga mahal mo sa buhay, na ganon ang ginawa mo ng for the last nila. Pero talagang wala kami magawa kasi hindi nga kami maka-afford ng yung Memorial Park. Para matugunan ang problema, isang malikhaing paraan ang naisip ng lokal na pamahalaan ng San Carlos. Punong kahoy sa bawat pumanaw. Kung mayroong taong mapatay, ay libing natin siya sa cemetery na after 5 years, ilipat natin yung buto sa isang lugar na mayroong kahoy doon, itanim doon para sa kanya. So 1 tree, 1 individual. Bumili ang lokal na pamahalaan ng 5,000 square meters sa lote sa tabi ng lumang sementeryo at nagpagawa ng mga nicho. If we will put parang time frame na after 5 years, ilipat mo yun, so hindi ka ma-decongest. So yung area mo na may mga niches yan, nagro-rotate lang yun siya, nagro-rotate. So gagawa kang ng niches na pwede siya within span of 5 to 7 years na hindi siya talaga mapuno. Para makagamit ng serbisyo, papakita ng death certificate ang namatayan. 1,550 pesos ang kabuuang bayad mula renta sa nicho hanggang paglipat sa isang Memorial Tree Park pagkalipas ng 5 taon. In that amount, ilipat namin dito, lalagyan na ng lapida with pangalan ng patay.
Pero hindi lahat ng magandang plano ay natutuloy. Sa loob ng unang 5 taong implementasyon ng programa, may nakita silang problema. Sa original na plano, dito itatransfer ang mga buto na galing sementeryo at magtatanim ng puno dito. Kaya lang, kita nyo naman, masyadong matarik kaya nilipat na lang nila sa ibang lugar. Nagpatayo na lang ng isang memorial park sa paanan ng bundok. Kakabit pa rin ng serbisyo ang responsibilidad ng namatayan na magtanim ng puno sa Memorial Tree Park. Natutuwa si Yvonne sa bagong kinalalagyan ng kanyang mga yumaong kamag-anak. Noon medyo malinis siya. Parang kung may kahoy na malapit sa labuan mo, parang you take care also of the trees just like as you take care of your loved ones who is inside or beside with that punong kahoy. Parang nabay rin namin ng idea sa makikita namin na malinis siya, may kahoy siya, kaysa doon na nakapatong-patong na. Dahil isang park ang disenyo, madalas daw dumayo ang mga tao dito. Ako kahit hindi undas, pumupunta kami dito ng mga anak ko dyan. Kapag ganun ba parang nag-communicate ka lang, mag-picnic ka rin dito, lagay ka lang dyan ng tablecloth, ganun. May 30 lokal na pamahalaan na ang kumopya sa programang Punong Kahoy sa bawat pumanaw. Taga Mindanao, may taga Visayas, and they're asking how we're doing it because they wanted also to do it in their LGUs. Ang Punong Kahoy sa bawat pumanaw ay isang programang nakalinya raw sa target ng lungsod na maging isang sustainable city. Tinitingnan natin, hindi lang yung ngayon tinitingnan natin yung anong mangyari later on, yung bukas, yung future. Dito sa kabila. Ang pagsigurado ng isang maginhawang bukas ang pangarap ni Mayor para sa San Carlos. At sa tulong ng programa ng lokal na pamahalaan, tuloy-tuloy raw ang benepisyo nito sa mga nasasakupan niya. Yung mga projects namin will be a start of a continuing process, no? Not only tatanim kami to protect ang watershed, it will start also a livelihood sa they will have their own livelihood, makapadala ng mga bata nila sa school, and hopefully itong mga bata na to will also look forward to better education and makatrabaho ng maayos. Inaani na ng San Carlos ang mga bunga ng kanilang pagsusumikap para sa tuloy-tuloy at pangmatagalang pag-unlad. Di lang nila napupunuan ang mga pangangailangan ng mga taga San Carlos ngayon, na paghahandaan pa nila ang pangangailangan ng mga darating na henerasyon. Mga programa ng San Carlos para sa sustainable development. Simple lang yan. Kaya mo yan. Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsama, pagbabago na lantad, lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pag-unlad, tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa dami ng balakid, sa dami ng hadlang, ang diwang nanunupig, nagtitiis na lang. Ngunit huwag kang papayag, huwag kang pabubuhay. Tadhanang ating palad, nasa ating kamay. Ang sabi ng iba, ang galing ng Pilipino, magaling namang isa, mandaraya, manloloko. Ang sakit sa tenga kahit di mo matanggap, ganyan daw talaga, yan ang sabi ng lahat. Subalit dun sa aming mumunting komunidad, na mayani ang maraming kabutihan ng hangad. Pinaghusay ang lokal na gobyernong niluklok, pinagpalad na tanghal na isang galing puo. This program was brought to you by the Development Bank of the Philippines.